Sibuyas, kamatis, mga simpleng sangkap na kung minsan mahal, pero ngayon bagsak presyo. Nagkasabay kasi ang anihan at ang importasyon, doble dagok sa ating mga magsasaka na gisadong-gisado na nga. Sarsyadong itlog, sinigang, kaldereta, at ang iba pa nating mga putahing Pinoy, hindi singsarap kung wala ang ating mga panggisa. Pero ang mga magsasaka ng mga gulay na ito, mapait ang kasalukuyang kalagayan. Ang sibuyas at kamatis kasi ngayon na ibibenta na lang sa paluging presyo. Dati po 100 per kilo. Ngayon, 1 kilo po, 4 pesos. Dahil din sa oversupply, maraming kamatis ngayon itinatapon na lang at hinahayaang mabulok. Basura! Ay, ang sandasos, kamatis! Humihingi po ako ng tulong sa inyo para mabigyan nyo ng kaunting presyo ang aking sibuyas. Nananawagan po ako upang mabili po sana ang aming mga tanim na kamatis. Sino nga ba ang dapat gisahin sa problemang ito? Matapos masalanta ng bagyong Pipito ang Nueva Ecija, Nobyembre ng nakaraang taon, Burado, yung aming punlang sibuyas. marami sa mga naipunlang sibuyas nasira at hindi na napakinabangan. Sa halip na magtanim ulit ng sibuyas, marami raw sa mga magsasaka rito piniling magtanim na lang ng kamatis. Pero kung kailan aanihin na sana nila ang mga kamatis, sakto rin na bumagsak ang farm gate price. Kung dati 160 pesos kada kilo, ngayon 4 pesos per kilo na lang. Luging-lugi ang ating mga magsasaka at ang itinuturo rin nilang rason, oversupply. Mga kamatis, tinatapon lang nila yan. Ay, ang sandasos, kamatis! Kaya ang ilan sa mga magsasaka sa Bungabon, nang hihinayang man, mas pinipili na lang itapon ang mga kamatis. Ganun din kasi, dalhin din namin sa pamilyan. Babalik din eh. Hindi rin nabibenta. Kamatis po kayo riyan, isa sa mga pangunahing sangkap ng maraming lutuing Pilipino. At kung ganito pong mainit na ang panahon, panahon na rin ang anihan ng kamatis. Pero dito sa Nueva Ecija, sa sobrang bagsak ng presyo, halos ipamigay na lang o itinatambak sa kalsada at sa mga bukirin ang mga kamatis. Dito sa Barangay Vega, nakatambak lang ang kamatis. Galing sa taniman ni Richard, hinahayaan na lang nilang mabulok. Si Richard, dating seaman. Ang 1.5 ektaryang lupang ito, bunga raw ng ilang dekada niyang pagtatrabaho sa barko. Nung tumigil siyang maging seaman, taong 2019, nagdesisyon siyang magtanim na lang dito ng kamatis. Ngayon po, Lugi. lugi po. Maganda naman po yung presyo lang po ang mababa po. Bakit? Over po ng supply. Di, paano yun? Anong gagawin nyo kung ganitong bagsak yung presyo? Pinagbebentahan po niya, inuupa lang din po namin sa mga taong namimitas. Si Wilma, isa sa mga tagapitas ng kamatis ni Richard. Ang hirap po talaga sa bukid, kaya kailangan po talaga, tiyagaan po. Kasama niya ang 16 anyos niyang anak na si Cyrus sa pagtatanim sa bukid. Kahit pa hirap siyang maglakad. 500 pesos daw kada araw ang naiuuwi nila noon tuwing anihan. Pero nung bumagsak ang presyo ng kamatis, nangalahati na lang ang bayad sa kanila. Bibili lang po kami doon ng halagang 100 na manok, umaga tanghali hapon. Tapos yung 100 naman, sa may bigas naman, malungkot po kaming mga nag-ano ng kamatis kasi po mababa po ang presyo. Ano maisasagot nyo dun sa hinagpis ng mga nagtanim po ng kamatis? Nagkaroon tayo ng oversupply. Sabay-sabay na nagtanim, sabay-sabay na umani. So, antemano, hindi kayang i-absorb yan ng merkado. Di ho ba sila nasabihan na wag ho kayong
sabay-sabay magtanim kasi hindi maganda yung presyo pagka ganun. Meron po tayong nilalatag na cropping calendar. Ito yung tamang panahon ng pagtatanim. Minsan, gusto nilang magpalusot. Ibig sabihin, yon yung time na either they win or they lose. Pero tinitingnan nila kaagad na pag nakalusot sila sa panahon na yon, mas mataas ang presyo. Paano kung lahat nagsabay-sabay na magpalusot? So yan yung nangyayari, nagkaroon ng oversupply. Ahain ang San Gasos, itangates! Para kahit papaano, hindi masayang ang mga inaning kamatis ni na Richard at Wilma. To the rescue! Ang Rural Rising Philippines, organisasyong tumutulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng tinatawag nilang Rescue Buy. Inalok mo namin presyo ay doble sa kuha ng middleman dito. Alam ko sa Metro Manila, Sariling pera ni na Ace at Andy ang ginagamit nila para maisalba ang mga kamatis at iba pang produkto ng mga magsasaka. Meron din daw nagbibigay sa kanila ng donasyon. Bago po kami pumunta ron, nag-aambag-ambag kami ng pambayad sa truck, pambayad dun sa mga nagtatrabaho sa bukid, at syempre po yung bayad po sa farmer. Tamis, ilang crates lahat ito, Richard? May 50 na po siguro to. Kaya nagpapasalamat po kami sa Rural Rising Philippines na dumating sila. Salamat ha, na may ganito kayong ginagawa. Kasi nakapanlulu mo talaga makita yung mga kamatis, tinatambak. Sabi nga po ng Richard, ito po yung sugal na legal. You're not betting on anything, on cards or luck. Ikaw mismo, you're betting on yourself. Kaya mo pa bang ituloy ito? Kaya mo pang itaguyod? Ang ilan sa mga kamatis na ni-rescue by ng Rural Rising Philippines, balak nilang ipamigay sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Nag-alok ang aming programa na kami na ang magdadala. Maraming salamat po sa Rural Rising. Pang-ulam po nila, baka po sa maghapon. Ang nakikita po natin sa direksyon ngayon ng ating Department of Agriculture ay magkaroon ng sustainability at profitability ang magsasaka. Dapat mahalin nila yung magsasaka kasi ito po yung backbone of the economy. Ang sitwasyon ng mga magsasaka natin ngayon parang paggayat ng sibuyas na nakakaiyak dahil sa nangyayaring oversupply. Ahain ang San Gasos, itangates! Hindi lang ang mga itinatapong kamatis at sibuyas ang nabubulok at nasasayang. Lalong-lalo na ang hirap at sakripisyo ng ating mga magsasaka na ang puhunan sa pagtatanim, dugot pawis.